Cheers, girls! Sigaw ni Nicole habang masayang tinungga ang baso na may lamang inumin. Nasa isang beach party siya ngayon dahil kaarawan ng best friend niyang si Kyla. Ngunit natigil ang kasiyahan nang matanaw ang limited edition na kotse ni Rocco, ang asawa niya. Baka sa mukha nito ang disappointment habang nagkasalubong ang mga kilay pababa sa kotse. Nagsimulang magbulungan ang lahat ng mga babae. Sa mga mata ng mga ito, nababasa niya ang paghanga sa asawang paparating. Pero ewan ba niya, di naman niya nakikita dito kung paano ipaliwanag ng mga babaeng kabarkada kung gaano umano kayami si Rocco. Here comes the chief. Yari ka ngayon, Nicole. Bulong ni Kyla sa kanya na animoy tinutokso pa siya. Inis naman ang kanyang naramdaman nang makita ang asawa. Sa pagkakaalam niya kasi, nasa trip abroad ito kasama ang kanyang daddy. Pero 2 araw pa lang itong wala sa bahay. Heto na naman ito, panira sa mga gimmick na pupuntahan niya sana. Sorry girls, the party is over. Let's go home, Nicole. Anito sa baritonong boses. Pansin niya na halos lahat ng girls ay nagpapakyut dito, pero wala siyang pakialam. Nagtaas siya ng kilay at buong tapang na pinakita dito na nilagok niya ang lahat ng laman ng basong hawak. No, I'm not going, okay? Kung gusto mo, mauna ka na. Asik niya sa asawa. Nakita niya naghubad ito ng jacket at pilit na pinasuot sa kanya. Nakabra lamang siya at short pang ibaba. Ano naman, sanay naman siya. Isa pa, beach party kaya iyon, kaya normal lang ang kanyang suot. Let's go home, honey. Anito, sabay hapit ng kanyang bewang. Kung ayaw mong eskandalo dito, sumama ka sa akin ng maayos. Dahil kaya kong kaladkarin ka papasok ng kotse kung kinakailangan. Bulong nito sa mariing boses. Kinalabutan siya bigla. Ngayon lamang ito nagkaganon. Marahil, totoong galit nga ito. Bagsak ang balikat na nagpaalam sa mga barkada at naunang humakbang patungo sa kotseng naghihintay. Bye girls. Narinig niyang paalam nito sa mga kaibigan niya. Nicole, pahiram naman kay habi mo kahit 1 oras lang. Gusto ko ring maranasan kung paano alagaan na nag-iisang Rocco Hidalgo. Ani ng isang barkada niya na si Rose. Ako din, Nicole. Masyado ka nang maswerte sa buhay. Akin na lang kahit 1 araw lang ang asawa mo. Hindi ko siya papagurin. Promise. Maarte namang sabat ni Kay. Nagkantsawa ng lahat. Napuno siya ng mga panunukso ng kanyang mga kaibigan. At naiinis siya dahil di naman mangyayari iyon kung di siya nito sinundo. Kaya naman niyang umuwi. Hindi niya kailangan ang serbisyo nito bilang driver. Sorry girls, but I only belong to my wife. Have fun everyone. Narinig niyang paalam nito. Tahimik at wala ni isang umimik nang umandar na ang kotse. Nagtulog-tulugan siya. Wala din naman siyang balak na kausapin ito. Panira kaya ito sa gimmick niya. Kundi lang ito dumating, edi sana naroon pa rin siya masayang nagpa-party. Hanggang ngayon, nagtatanong pa rin siya sa sarili kung paano siya humantong sa sitwasyon niya ngayon. 19 lamang siya, ngunit kasal na siya kay Rocco Hidalgo. 29 anyos at kilalang businessman sa buong bansa. Ayon sa kanyang mga magulang, maliban sa malaking utang na loob ng pamilya niya sa binata, ito rin umano ang pinakamabisang paraan upang mabawasan ang pagiging spoiled brat niya. Labag sa kanyang kalooban ang nasabing kasal, ngunit wala din siyang nagawa, kaysa naman mawala ang lahat ng mayroon siya. Marangyang buhay, pera at allowances, at lalo na ang luho na nakasanayan niya. It's a big no for her. Hindi siya mabubuhay na wala ang nakasanayang buhay mayroon siya. Kaya sa huli, nagpakasal na din siya sa binata. Iyon nga lang, simula na makasal silang dalawa, ito na ang laging nasusunod.
Limitado din ang kanyang party at gimmick. Madalas, di siya nakakasama sa barkada, lalo na kung out-of-town trip na dati naman malaya niyang nagagawa. Dating nagagawa niyang tumakas sa mga magulang, pero simula nang tumira siya sa bahay ng asawa, ay di na niya nagawa iyon. Di niya kayang lusutan ang mga bantay sa buong bahay. Lagi siyang nagsusumbong sa mga magulang, ngunit mukhang walang pakialam ang mga ito. Para umano sa ikabubuti niya ang ginagawa ng asawa sa kanya. Di ka ba nagsasawang mag-party? Saka tingnan mo yung suot mo. Nito, habang nasa manibela pa rin ang buong atensyon. Pero mas pinili niyang magsawalang kibo. Alam naman niyang sa pagtatalo rin naman mauuwi ang lahat. Bukas, di ka na ihahatid sa school ni Mang Tony. Di rin kita maihahatid dahil magkabang way naman ang school mo and the company. Kaya matuto ka mag-commute. Parang sumabog ang kanyang tenga sa narinig. Ang pagtutulog-tulugan niya ay naging walang saysay dahil napaupo siya ng tuwid dahil sa narinig. What? Are you out of your mind? Maang na tanong niya habang nagsalubong ang mga kilay. Kuyom niya ang kanyang dalawang kamao at tila bumilis ang kanyang paghinga, gawa ng matinding galit na nararamdaman. It's fine na. Magkukumute ka sa loob ng 2 linggo. Seryosong wika ng asawa na hindi mo lang siya tinapunan ng tingin. Hindi kita magulang. Mas mahigpit ka pa sa kanila. Nilalabag mo ang karapatan ko. Sigaw niya. Parang gusto niya itong paghahampasin kung di lang ito nagmamaneho. Kanina pa sana niya ginawa. Yes, darling. I am not your parent. I'm your husband. And believe me, it's the best thing to do. Nito, at di na muling nagsalita pa. Halos sasabog siya sa matinding galit na nararamdaman. Bakit ba hinahayaan ng kanyang mga magulang na gawin iyon sa kanya ni Rocco? I hate you! Sigaw niya. Di na talaga siya nakapagpigil sa matinding galit niya sa asawa. Really? Maang natanong nito, sabay biglang hinto ng kotse. Bagay na kamuntika na siyang mapasubsob. Mabuti na lang at naka-seatbelt siya. Wala itong babala. Bigla na lamang siyang hinawakan sa batok at hinalikan ng mariin sa mga labi ng di niya napaghandaan. Nanlaki ang mga mata niya sa labis na pagkabigla. Pakiwari niya ay nawawalan siya ng lakas sa katawan. Para bang hinihigop nito ang lakas niya na kahit pa sa pagtutol sa ginagawa nito ay tila ba di niya kayang gawin. Sinasabi ng utak niya na itulak ito, ngunit bigo ang kanyang katawan na isa katuparan ng utos ng kanyang isip. Satisfied? Biglang tanong ng kanyang asawa sa kanya, kasabay ng isang pilyong ngiti. Di niya ito matingnan ng diretso sa mga mata. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang dibdib. Para bang bigla siyang nawala sa sarili matapos ang halik na iyon. Bastos! Parang maiiyak niyang sabi sabay hampas sa balikat nito ng 2 beses. Pakiramdam niya na mamaga ang kanyang mga labi. Sigurado din siyang namumula ang kanyang buong mukha. Bakit gano'n na lang ang epekto nito sa kanya? Di naman siya inosente sa pakikipaghalikan dahil minsan na rin niyang naranasan iyon sa una niyang naging nobyo. Pero di niya naramdaman ang inig ng katawan habang unti-unting nawawala ang lakas niya. Hanggang ngayon, ramdam pa rin niya ang mga labi nito na kahit pilit niyang iwinaksi sa isip, ay di niya kayang gawin. Patakbo siyang lumabas ng kotse pagkahinto nito sa garahe. Mukhang wala siyang lakas ng loob na kausapin o harapin man lang si Rocco. Sinalubong siya ng katulong upang kunin ang bag niya pero nilampasan lamang niya ito. Di naman siya nito sinundan pa. Alam na agad nitong wala siya sa mood. Pagdating ng hapunan, di siya bumaba upang kumain. Wala siyang gana, kaya nagmumukmuk na lamang siya sa kanyang silid. Sinigurado niyang nakalak iyon nang walang sino mang makakaistorbo sa kanya. Tamang babad sa Facebook ang kanyang ginawa.
Doon niya binuhos ang nararamdaman. Nakatanggap siya ng mensahe kay Kayla ng mga kuhang larawan ng isang sexing babae na kasama ni Rocco. Wala naman siyang pakialam kung sino ang kasama nito. Girl, magpakabait ka na sa asawa mo. Aba, maraming nagkakandara pa na mabingwit yan. Sige ka, baka magising ka na lang isang araw pag-aari na ng iba. Sasampalin ka na lang ng isang papel na wala ng bisa ang kasal niyong dalawa. Mahabang mensahe nito. I'm not bothered at all. Wala akong pakialam sa asungot na yon. I hate him. At sinigunduhan iyon ng maraming angry na emojis, ngunit pinagtatawanan lamang siya nito. Change for the better, girl. Ang swerte mo kaya, maraming naiinggit sa'yo. Nawalan siya ng gana mag-reply pa dito. Pinatay niya ang cellphone at pabagsak na nahiga sa kama. Naiinis siya. Bakit naman kakaingitan siya ng lahat? Kung alam lang nila ang totoong nararamdaman niya ngayon na parang sasabog na, pero walang magawa dahil di rin naman siya makakalabas ng bahay. Pinagkasya na lamang niya ang sarili sa tamang hagis ng mga unan at pagmumura. Sa matinding inis niya, parang gusto niyang maiyak at magwala. Kamuntikan pang lumampas si Nicole sa eskwelahan. Mabuti na lang, ginising siya ng driver at tinanong kung bababa ba siya. Naaaalimpungatan pa siya. Pagtingin niya sa labas, lumampas na siya sa gate ng university na pinapasukan. Pagkatapos magbayad, ay nagmamadali siyang bumaba. Sinisi niya kay Rocco ang nangyari. Kasalanan naman kasi nito ang lahat. Di naman siya sanay mag-commute. Ayan tuloy, na mukha siyang kawawa. Gulong-gulo ang kanyang buhok at parabang lantang gulay siya nang walang kabuhay-buhay. Pinagtitinginan siya ng mga estudyante. Nagtuloy-tuloy lamang siya sa kanilang classroom. May ilang minuto pa naman siya upang ayusin ang sarili. Pinangako niya sa kanyang sarili na isang araw, mabibigyan niya rin ang leksyon ng asawa. Uy, anong nangyari sa prinsesa? Nagmukhang utusan. Boses iyon ng kaklase na simula pa man ay mainit na ang dugo sa kanya. Nagwalang kibo lamang siya, kahit pa ang totoo, gusto na niya itong sugurin. Inirapan niya ito at nilagpasan. Labis ang pagtitimpi niya, ngunit bigla nilang hinila nito ang kanyang buhok dahilan upang mapaatras siya pabalik sa babae. Sobrang sakit ng anit niya. Nasaan na ngayon ang tapang mo? Hamon ng babae. Back off, Jessica! Matigas niyang sabi, ngunit ngumiti lamang ito at mas lalo pang hinila ang kanyang buhok. Noon na siya di nakapagtimpi. Agad niyang sinabunutan ang babae. Kinalmot nito ang kanyang mukha, ngunit nakailag siya at tumama iyon sa kanyang leeg. Wala na siyang pakialam. Basta masyadong masama ang araw niya para dagdagan pa nito. Kaya tama lang nabigyan ito ng leksyon. Abala si Rocco sa paglalagda ng mga dokumento nang bigla na lamang niyang narinig ang makasunod na katok sa kanyang pintuan. Ang humihingal na assistant ang dumating. Nag-angat lamang siya ng tingin, saka nagpatuloy sa ginagawa. Mr. President, tumawag po ang guidance ng school ni Ma'am Nicole. What happened? Haniya, habang pinagpapatuloy pa rin ang ginagawa. Agad namang sinabi nito ang nangyari. Napailing na lamang siya. Di naman siya naninibago. Ang totoo, sanay na siya sa mga kalokohan nito. Kundi lamang siya nakukonsensya sa mga magulang nito na siyang tumulong sa kanya noong nag-aaral pa siya, ay di na siya nagtiis na matali dito. Halos sakit ng ulo ang dulot nito sa mga magulang. At nang magpakasal silang dalawa, kahit papano ay napapasunod niya ito. Alam niya kung gaano ito kagalit na pakialaman niya ang buhay nito. Pero sa pag-asa ng mga magulang na posible niyang baguhin ang pag-uugali ng anak, ay sumugal siya kahit iyon man lang ang magagawa niya para sa mga ito. Agad naman siyang nakarating sa nasabing university.
Natagpuan niya si Nicole na tahimik na nakaupo sa upuan habang kinakausap na naka-uniforming babae. Magulo ang buhok nito at ngayon lamang niya ito nakita na hindi nakaayos ng sarili. Haggard at stress ang mukha. Naging maaliwalas ang itsura nito nang makita siya. Parang hinaplos ang puso niya at parang gusto niya itong yakapin. Para itong bata na nagkaroon ng lakas muli nang makita ang ina na siyang magko-comfort dito. Hey, hani niya nang makalapit. Bigla na lamang itong tumayo at napayakap sa kanya. Saglit siyang natigilan. Napatingin siya sa babaeng nakaalita nito. Mas magulo ang buhok at maliban doon, wala naman itong ibang galos o sugat sa katawan, bagay na nakahinga siya ng maluwag. She provoked me first. Nito, sabay kalas sa pagkakayakap, saka muling naupo sa upuan. Just wait for me in the car, okay? Niya sa malumanay na boses. Tumango naman ito saka tumayo na upang lumabas. Noon niya napansin ang mga galos nito sa bandang liig. Para bang piniga ang puso niya nang makita iyon. Agad siyang humingi ng paunang lunas sa babaeng naka-uniforme. At di na siya nag-aksaya ng panahon na ginamot ang mga galos ng asawa. Pagkatapos, ay hinayaan na niya itong mauna sa kotse. Mo'y nag-transform siya from mabait sa harap ng asawa to freak monster na maging ang guidance staff ay ramdam niya ang takot nito sa kanya. Sanay na siya sa ganong reaksyon at wala din siyang pakialam. Ang gusto niya ngayon ay ang malaman ng katotohanan sa nangyari. I want to see the CCTV footage, Mrs. Gonzalez. Only then we will see sa totoong nangyari. Malamig niyang wika. Pansin niyang parang tinakasan ng dugo ang mukha ng babae. Bakas sa mukha ang takot sa pagkarinig nito. Naging sunod-sunura naman ang guidance staff at sa ilang sandali lang, naibunyag din ang buong pangyayari. Nagsasabi ng totoo si Nicole, bagay na nakahinga naman ng maluwag si Rocco. Kilala niya kasi ang asawa at ang mga kalokohan nito. Masaya siya na sa kabila nito, hindi ito sinungaling. Tahimik lamang si Nicole habang lula ng kotse. Hanggang ngayon, nagtataka siya kung bakit nagawa niyang yakapin kanina si Rocco. Nagmukha tuloy siyang mahina sa paningin nito. Baka isipin pa nito na mahina naman pala siya. Kaya naman, di niya magawang umimik o magpasalamat man lang na dumating ito. Nagtataka nga siya na ito ang tinawagan ng guidance. Sana ang mami na lang niya. Miss na rin niya ito. Ilang linggo na rin silang hindi nagkikita. Marami siyang gustong sabihin sa ina. Pero minsan, mas nangingibabaw ang galit niya sa ginawa nito. Di niya kasi lubos maisip na kahit bunso siya sa 3 magkakapatid, pero nagawa siyang ipakasal sa lalaking 10 taon ng agwat ng kanilang edad. Are you okay? Gusto mo bang ihatid kita sa bahay niyo? I'm sure maboboard ka lang sa bahay natin. Parang musika iyon sa kanyang paninig. Naging masigla siya bigla at di maitago ang sayang nararamdaman. Really? Masaya niyang tanong. Bakit? Ayaw mo ba? Sige, dediretso na lang kita sa bahay. Nito na hindi tumitingin. Sinabi ko bang ayaw ko? Sumusobra ka na talaga. Alam mo bang pinagtawanan ako ng babaeng nakaaway ko? Dahil lang mukha akong kawawa. Dahil yon sa kagagawan mo. Kung di mo ba naman ako pinakommute, di ako nagmukhang haggard. Kaya kasalanan mo yon. Galit niyang wika at sinadyang pagtaasan ng boses at parang gusto niyang maiyak. Okay, hindi ka na magkukommute tomorrow. Pero hindi ibig sabihin nito, di ka na magkukommute the next day. Nito, sabay sulyap sa kanya. What? Bulalas niya. Ang buong akala niya kasi magbabago ang isip nito. Hindi pa rin pala. Bagsak ang balikat na nagpadusto siya sa upuan. Di na rin siya kumibo pa. Halos patakbong yakapin ni Nicole ang ina nang bumaba siya sa kotse. Sinalubong siya nito
at baka sa mukha ng ina ang saya nang makita siya nito. Kasunod naman niya si Rocco na nagbigay galang din matapos niyang halikan at yakapin ng ina ang di niya nakakasama. Nagtataka naman ang mga mata ng ina na nagpalipat-lipat ng tingin sa kanya at sa asawa. Nagkibit-balikat lamang siya. Mukhang alam na niya ang kasunod na mangyayari. Nakakabagot na sermon ng ina, lalo na pag nalaman nito ang naganap. Nauna na siyang pumasok ng bahay. Habang naiwan ng ina at ng asawa, agad siyang nagtungo sa kanyang silid at mabilis na nagpalit ng pambahay. Namimiss niya rin ang dati niyang buhay. Iyong tipong pagkagaling sa eskwela, magmamadaling manood ng paborito niyang palabas hanggang sa magsawa, na walang nakakapansin ang kanyang ginagawa. Kaya tulad ng dati, agad siyang pumesto sa harap ng TV at nanood nito. Di nagtagal, pumasok na ang ina at nagtungo sa kusina. Doon na umano mananghalian si Rocco na kahit pa nagpaalam na ito, mapilit pa rin ang ina, kaya sa huli, di na ito tumanggi pa. Dadaanan na lang kita mamaya. Be good, okay? Nito, pero di niya ito pinansin. Nagkunwari siyang tutok sa pinapanood. Let's eat! Boses ng ina mula sa kusina. Wala pa rin siyang balak kumilos. Nagulat na lamang siya na bigla na lamang pinatay nito ang TV sa kalagitnaan ng kanyang panonood. Inis na nilingon niya ito. Hawak nito ang remote control. Hindi dapat pinaghihintay ang grasya. Pagkawikang iyon, ay tumayo na ito at nauna na sa kusina. Padabog siyang sumunod dito. Di talaga siya nito tinatantanan. Ang sarap na talaga nitong kalmutin. Pagkatapos mananghalian, naiwang nag-uusap si Rocco at ang mami niya. Siya naman ay nagtungo sa sala at nagbabad na naman sa social media. Paniguradong trending ang balita sa kanya sa buong university. Pagkalipas ng ilang sandali, nakahinga naman siya ng maluwag nang wala ni anumang balita na inaasahan niya. Iilang mensahe lamang ang kanyang natanggap mula sa mga barkada. Tinatanong ng mga ito ang kanyang kalagayan. Isang mensahe mula kay Kayla ang kumuha ng pansin niya. Sinasabi kasi nito na ibang klase ang asawa niya. Knight and shining armor umano sa lahat ng bagay. Mukhang may ideya na siya kung ano ang ginawa nito. Kung hindi kumalat ang balita tungkol sa nangyari kaninang umaga, malamang si Rocco ang may gawa nito. Lihim siyang napangiti. Honey, aalis na ako. Malakas itong sabi sa kanya na siyang ikinalingon niya bigla. Mukhang sinasadya talaga nitong lakasan ang boss nito habang tinatawag siya. Nagtataka siya dahil di naman ito ganun. Pero marahil dahil nasa bahay siya ng mga magulang at paniguradong rinig iyon ng ina na nasa kusina lamang. Pinuko lamang niya ito ng matalim na tingin sa kamuling humakbang patungong kusina. Di niya inaakalang mabibilis sa mga hakbang na ginawa nito, saka nahawakan siya sa kaliwang braso, sabay hila sa kanya. Di niya iyon napaghandaan. Pagharap niya, halos magkadikit na ang kanilang mukha. Nanlaki ang mga mata niya. Di niya lubos maisip sa sobrang bilis ng pangyayari. Walang pagdadalawang isip at bigla na lamang siya nitong hinalikan sa mga labi na lalo niyang ikinagulat. Natagpuan na lamang niya ang sarili na nakapikit habang nilalasap ang matamis nitong mga labi. Sobrang lakas din ang tibok ng kanyang puso. Di niya magawang mag-isip ng maayos, lalo pa at nakatuon ang pansin niya sa magkalapat nilang mga labi at pabango nitong tila ba katamis sa pang-amoy. I'm so glad seeing you two falling for each other. Wika ng kanyang ina, dahilan upang maputol ang halik na iyon. Sobrang nag-init ang kanyang mga pisngi. Pakiramdam din niya, nangangatog ang kanyang tuhod. Sobrang nahihiya siya sa kanyang ina. Mabilis niyang siniko si Rocco sa tagiliran. Mukhang napalakas pa ang kanyang ginawa dahil napaaray talaga ito. Sa loob-loob niya,
Tama lang din iyon dahil hahalikan ba naman siya ng pabigla-bigla at ang nakakainis pa, nahuli pa sila ng kanyang mommy. Ouch! Narinig niyang daing nito. Nicole! Ano ka ba naman? Ikaw talagang bata ka! Sigaw ng ina habang papalapit sa kinaroroonan nila. Kumaripas na lang siya ng takbo. Naiwan ang asawang nakangiti sa kanya. Mas lalo tuloy siyang nainis dito. Parang mas gusto niya itong sapakin ng malakas. Dito lang po ang part 1. Abangan ang part 2. See you soon!